Ayan, sa video ito naman, tuturuan ko kayo ng pattern. What is the next term in this pattern? Tuturuan ko kayo ng pamamaraan para malaman yung next term sa ating given pattern. Meron tayong tatlong examples. Okay, number 1, 2, 3, 5, 8, 13, and 21. What is the next term in this pattern? As we can see, para malaman muna natin, i-identify muna natin kung meron tayong tatamaan na ginamit na sequence. Okay, kung mapapansin natin, 2, nagdagdag tayo ng isa, naging 3. Dito naman, nagdagdag tayo ng dalawa, naging 5. Okay, tingnan natin kung ang pattern ay nag-a-add ng consecutive number starting from 1. 1, 2. Okay, dito naman, naging 8. Nagdagdag tayo ng 3. Pero pagdating din sa ating 13, dapat 4 kasi yung ating idadagdag. Kasi 1, 2, 3, 4. 8 plus 4 is 12. But this is 13. Ibig sabihin mali yung ating pattern na nagdadagdag tayo ng consecutive number mula 1. Okay, iisip pa tayo ng ibang pattern. Okay, tingnan natin. Yung ating first at second term, kapag inad natin to, 2 plus 3, which is 5. Okay, ibig sabihin, nakuha natin ang 5. Makuha natin yung pangatlong term, which is 5. At ang pang-apat naman, kapag inad natin ang 3 plus 5, ang sagot naman ay 8. So, ibig sabihin, kita na natin yung pattern. Ang sunod na, ang pang-limang term ay 13, ito naman yung sum ng 5 at 8, yung magkatabi. So, meaning to say, makukuha natin yung pangatlong term kapag inad natin yung una at pangalawang term. Ibig sabihin, ang pattern natin dito ay, yan, nakuha natin yung 5, 2 plus 3, ito naman ay 3 plus 5, ito naman isa ay 5 plus 8, ang pang-anim naman ay 8 plus 13. Ayan, at ang nawawala namang term ay 13 plus 21. So, meaning to say, makukuha natin yung pattern kapag ina-add natin o kinukuha natin yung sum ng first two terms. Kaya nakuha natin yung ating 5 kasi in-add natin ang 2 plus 3. Ang sunod na pattern, at we can say that this pattern or sequence is what we call as Fibonacci sequence. Okay, ang Fibonacci sequence, ito ay uri ng sequence na kung saan nakukuha yung pangatlong term kapag in-add yung una at pangalawa. Okay, ano yung nawawalang term? Ano yung sunod na term? Ibig sabihin, 13 plus 21 is 34. Okay, next, given number 2, 3, 6, 12, 24, 48. Ayan. Tingnan muna natin ang ating first term, 3. Second term natin ay 6. Okay, tingnan natin, baka tayo nagdagdag lang ng 3. 3 plus 3 is 6. Dito naman, nagdagdag tayo ng 6. 3 plus 3, 6. 6 plus 6, 12. Okay, meaning to say, as we can see, ang ating pattern dito, nagmumultiply na lang tayo ng 2 sa bawat term. 3 times 2, 6. 6 times 2, 12. Sa third term natin, 12 times 2, 24. 24 times 2, 48. 48 times 2 is, makikita natin, at ito ay tinatawag natin geometric sequence. Ang common ratio natin ay 2. Pag sinabing common ratio, ito yung ating minumultiply na term. 3 times 2, 6. 6 times 2, 12. 12 times 2, 24. 24 times 2, 48. At ang sunod nating term, 48 times 2, ang sagot ay, correct, 96. Okay, next, given number 3. Ang ating pattern ay 4, naging 7, tapos 12, 19, 28. Okay, tingnan natin, baka makuha natin siya sa adding term or adding a number. Okay, 4 plus 3, naging 7. 7 plus, subtract lang natin, 12 minus 7 is 5. Yan, nakuha na agad natin ang pattern kasi tama yan, 12 plus 7. So, meaning to say, nagdadagdag tayo, nag-a-add tayo ng odd number sa bawat, nagdagdag tayo ng odd number simula 3, sunod ay 5, 7, 9, 11.
Okay, ang nawawala nating term dito, okay, double check muna natin. 4 plus 3, 7, 7 plus 5, 12, 12 plus 7, 19, correct? 19 plus 9, 28. 28 plus 11 is 39. So, ibig sabihin, ang pattern natin dito, nagdadagdag tayo ng odd numbers or odd number starting from 3. Nagsimula tayo ng 3.